LTO is not doing their job. Remember, nung nag-inspect ako, kasama ata kayo nun, Attorney Greg, and thank you at sumama ka. DLTV, pudpud yung gulong. Pudpud, as in pudpud. At may pako pa. Totoo yun. Nakita nyo yun eh. Kung hindi ako nag-inspect, papayagan sana bumiyahe yun. Sen Mark, pudpud yung dalawang gulong, mostly pa yung goma, at meron pang pako. Yan ba in-inspect? Tapos overloaded pa, meron pang nilagay pa talagang kahoy kasi pupunuin yung upuan, tapos yung iba lalagyan pa ng kahoy para added passenger. Sana diba? Yan bang may inspection? Just imagine, punong-puno yan, at medyo yung brake, mahina na, disgrasya yan. Yan yung dahilan. So, ibig sabihin, wala tayong ginagawa inspection. Pudpud ang gulong. Ilan pa kaya yung mga provincial buses na bumibiyahe na pudpud ang gulong? Na LTFRB ba ito? LTO? Alam ko ito mga bus company, meron silang mga motor pool at sila na nagme-maintain ng kanilang mga units. Tama? Bali? LTFRB? Maraming mga aksidenteng nagaganap sa ating mga kalye. As a matter of fact, few days ago may pumunta sa programa ko sa radyo na hindi naman pasahero yun pero siya ay may-ari ng isang karinderya at binunggo ng isang bus company. And everybody knows here na I think last year, few months ago, nag-inspect ako sa mga bus terminal para makita kung kumusta na ba yung estado ng mga buses natin in terms of safety and convenience for the passengers, and they all failed. And nagbigay ako ng guidelines, mga dapat natin gawin, pero it seemed to me na hindi nasusunod yun. Palagi na lang tayo nakakarinig, palagi to, na ang bus nakadisgrasya o nadisgrasya dahil nawala ng brake. Let's start 2024. Florida bus in Bontoc Mountain Province, 14 deaths, fell into a ravine. Nawala ng brake. 2018, Joycel Express bus in Makati, 19 injuries. Nawala ng brake. 2020, Pitbull bus in Makati, 13 injuries. Nawala ng brake. 2023, Ceres bus in Antique, 17 deaths. Nawala ng brake. 2024, Nissan passenger bus in Quezon City, 3 deaths. Nawala ng brake. Ito lang yung konting na research namin sa Google. At I'm sure marami pa rito na hindi recorded. Siguro by the hundreds na. And I'd like to acknowledge the President, Senator Mark Villar. Thank you for coming, Senator Mark Villar. Bakit palaging nangyayari ito? Mga bus, passenger bus, na nawawala ng brake. Today, let's get into the bottom of this. Ano yung pinaka-root of the problem? There must be a problem here. Bakit palagi sa mga bus? Bakit sa mga passenger cars? Bakit sa mga private cars? Bibihira. Wala pa ako napakinggan ng mga kaibigan kakilala ko, kasama ko sa trabaho na nawala ng brake. Palagi talaga yung mga passenger bus. Bakit? Ano meron? Saan tayo nagkulang? Pag-uusapan natin to at gawa natin ng remedyo. This has to stop. If you notice, dati, meron tayong mga aksidente sa dagat. Thank God, recently wala na. And I would like to thank the Philippine Coast Guard because inatasan ko sila na make sure bago pumalaot ang mga bangka ngayon, hindi sila overloaded. And ginagawa naman ng Coast Guard yung kailang trabaho. That's why wala na tayo na discrash yung bangka na babalitaan. Sana po tuloy-tuloy na po yun. Now, dito muna tayo sa mga bus. Bakit? Marami mga bus na nawawala ng preno. Is it maintenance? Yes. Pero before maintenance, yung build ng mga bus o
pagkabili. Tatanungin ko sa, I think, DOTR or LTFRB. Paano ho ba ito mga bus na binibigyan po ng prangkisa? Are they brand new or are they surplus sa ibang bansa na converted, dumadaan sa Subic, converted from right-hand drive to left-hand drive? At kaya pagdating doon sa conversion, hindi maayos. Kaya naapektuhan yung mechanical hanggang sa mapasok dito yung problema sa brake. Yusek Ortega. Magandang umaga po, Senator Tulfo at Senator Villar. Unang-una po, napakaseryoso po ng mga nailatag niyo po, and sa parte po ng DOTR, we take 100% po yung concern that you have raised on the matter. Sisimulan ko po lang po muna sa ating kasamahan from LTFRB at saka sa LTO to start po muna yung answering the questions that you have raised. Attorney Robert Peig po, Your Honor. Robert Peg. Yes, sir. Good morning, Senator Tulfo. Good morning, Senator Villa. Sa hanay po ng LTFRB, yung mga bases po na nag-a-apply po ng prangkisa, ang requirement na po ay mga brand new po yung kailangan pong maipasok po sa prangkisa po, Your Honor. Since when po itong mga brand new dapat? Mula po nung 2017, naglabas po ang DOTR po ng department order. Tapos po So 2017 forward, puro brand new na itong mga buses. Ito yung mga lumang buses ang mga ang mga discussion. So ito yung mga converted ata, tama? patungkol po, Your Honor, po doon sa Yes or no lang po. Yes or no lang. Yes, Your Honor. Okay, so what are you doing about it? Ito So- yung palagi na didiscuss. Ito yung mga converted, right? Surplus galing sa ibang bansa at pumapasok. Dati, So anong plano niyo po dito? dati po, Your Honor, napapayagan po, pero dahil nga po dito sa Public Transportation Modernization Program, ang requirement na po ay bago po yung units, brand new po yung units. At ang Paano niyo po nalaman na brand new po lahat ng units ngayon ng mga bus company like DLTV? How do you know na walang mga lumang bus doon na 1990 pa o 2001 and dati right-hand drive yun at kinonvert lang sa left-hand drive? Paano niyo nalaman? bale po, sa hanay po ng LTFRB, Your Honor, nagdedepende po kami doon po sa year model po na nakalagay po doon sa Certificate of Registration po na ini-issue po ng LTO. So lahat ng mga units ng mga bus nila doon sa certificate of registration nakalagay kung anong year and model. So therefore, lahat ng mga buses, public buses, special papuntang probinsya, 2017 upward sila. Are you sure walang 2015 yan? Are you sure walang 2010? Meron naman po kasi yung year model limitation po, Your Honor, ay 15 So ibig years. sabihin meron. Meron po, Your Honor. Okay, so meron pa rin mga converted dyan from right-hand drive to left-hand drive. Yes o no lang po? Sa ngayon po, Yes o no lang po? wala na po, Your Honor. No, meron. How would you account ng mga early 2000 laganap yung pagpasok ng mga buses from Japan, Taiwan, ano pa ba itong mga bansang ito, na from right-hand drive converted to left-hand drive. Yun yung mapanganib. Yun yung mga nagkukos ng accident. Kasi convert mo yun eh. Sometimes hindi maganda ang conversion, bumibigay yung mga brakes. Mechanical problems. These are all mechanical problems but mostly brakes. So dapat, yung mga converted na mga buses, pace out nyo na yon. Kasi human lives at stake here. Your Honor, if I may. Yes, sir. Simula po nung 2013, Your Honor, naglabas po ang Department of Transportation na ang year model limitation na po ng mga buses po natin ay 15 years. Okay. Opo. So halimbawa po kung 2013 model ka na po, hanggang 2018 na lang po yung po pwede pong marehistro ka as public utility. Sino po nagmo-monitor no dito? Time po, Your Honor, ni Meron bang strict monitoring para masunod itong binigay niyong kautusan? Yes, Your Honor. Meron naman po dahil yearly po may tinatawag po kaming confirmation of units
kung saan po ito po yung tinatransmit po namin sa LTO na ito po ay covered pa po ng year model limitation at may kaukulang prangkisa po, Your Honor. Okay, then answer me. Kung ganun, bakit ito mga lumang bus? Hindi naman ito yung mga bago, mga lumang unit ng mga bus company. Palagi nagkakaroon ng mechanical problem. Ano po sa tingin yung nangyari? Ano po sa tingin yung naging problema, ang dahilan? Dapat by now nakapag-imbestiga na kayo. Dapat nakapagbigay kayo ng mga recommendation, nakapag-pass na kayo ng mga memorandum order para maiwasan itong mga aksidente ito. Sunod-sunod, every single year, meron at meron na di-discussion na boss at ang dahilan ay mechanical at nawalan ng brake. And I don't want to hear this kasi kung talagang ginagawa nyo lang po ang trabaho ninyo lahat, wala tayong mababalitaan na boss na walang brake. And I commend LTFRB and LTO na tuwing undas, full force kayo sa mga bus terminal para mag-inspect. Pero after undas, nagsisitaguan na kayo sa inyong mga lungga. So anyway, go ahead, answer the question. Sino po doon? Ano po sa tingin ninyong reason kung bakit palagi pong nagkakaroon ng problema ito mga lumang bus, nawawala ng brake? Siguro po, Your Honor, yung maintenance po, kahit po na yearly po may annual registration po ang ating mga public utility vehicles at kaukulan po doon ay mayroon pong inspection po na ginagawa po ng roadworthiness ng LTO, nagkakaroon pa rin po. So nandun po sa issue po siguro, Your Honor. I don't think so. LTO is not doing their job. Remember na nag-inspect ako? Kasama ata kayo nun, Attorney Greg, and thank you at sumama ka. DLTV, pudpud yung gulong. Pudpud, as in pudpud. At may pako pa. Totoo yun. Nakita nyo yun eh. Kung hindi ako nag-inspect, papayagan sana bumiyahe yun. Sen Mark, pudpud yung dalawang gulong, mostly pa yung goma, at meron pang pako. Yan ba in-inspect? Tapos overloaded pa. Meron pang nilagay pa talagang kahoy kasi pupunuin yung upuan tapos yung iba lalagyan pa ng kahoy para added passenger. Sana Di ba? Yan bang may inspection? Just imagine, punong-puno yan at medyo yung brake mahina na, disgrasya yan. Yan yung dahilan. So, ibig sabihin, wala tayong ginagawa inspection. Pudpud ang gulong. Ilan pa kaya yung mga provincial buses na bumibiyahe na pudpud ang gulong na LTFRB ba ito? LTO? Alam ko ito mga bus company, meron silang mga motor pool at sila na nagme-maintain ng kanilang mga units. Tama? Mali? LTFRB? Tama po, Your Honor. Kayo ba gumagawa ng inspection sa mga motor pool na ito to make sure na lahat ng mga mekaniko doon ay certified mechanics? Hindi po, Your Honor. Doon nagka-problema. Ayan na, sinagot mo na yung problema. Kasi nga, yung mga mekaniko sa mga motor pool na hinahire nito mga bus company, hindi talaga mga mekaniko, mga standby lang yan na medyo may alam ng konting pagkumpuni-kumpuni, manginginom, binigyan ng trabaho, mekaniko ka na. Eh, hindi nila alam kung paano mag-maintain ng mga buses. That's why from now on, gusto ko kayo sa LTFRB mag-inspect to make sure lahat ng mekaniko sa mga motor pool ng nito mga bus company ay certified. I-certify ng TESDA. From now on, effective immediately. Pag hindi certified, sisibakin yan. At mag-hire ng mga bago. Totally. Ayan na. Sinagot mo na yung problema. Thank you for answering my question. Doon sa problema. Hindi certified yung mga mekaniko. They don't know what they're doing. Pachamba-chamba lang. Yung mga mekaniko, Sir Mark, na may konting experience. Oh.
Halika rito para makamura, manginginom lang dyan, tambay. Ginawa ng mekaniko. Ilagay nyo sa kamay ng mga tambay-tambay lang dyan, ginawa ng mekaniko, ang buhay ng daan-daan, libo-libong pasero. So from now on, LTFRB, mag-inspect kayo sa lahat. Lahat. Hindi lamang dito sa Metro Manila, maging sa probinsya, to make sure na lahat ng mga mekaniko sa motor pool nito mga bus company ay certified na mekaniko from TESTA. Now, kapag hindi halimbawa, alam mo, sabihin nila is, sir, maghahanap pa kami. Shut down muna. Really? Shut down muna. Until such time makahanap kayo ng certified na mekaniko, and then yung certified na mekaniko, inspeksyonin bawat unit. Go ahead po, Sir Mark. Salamat, Chairman. At mabuti naman at lumabas itong kakulangan sa LTFRB. Tanong lang, anong pag halimbawa mag-a-apply ng practice, wala bang audit yung bus company regarding the maintenance? Wala bang maintenance audit yung mga bus companies ever? Or meron, or kasama ba yan sa regular procedure ng LTO or LTFRB? Wala po, Your Honor. Hindi po pa po na-incorporate po doon. Pero yung nga po, Your Honor, maganda po yung direktiba po ni Senator Tolfo. At least mayroon na po kaming dahilan at hindi na po magpaligoy-ligoy ang ating mga operators na ayaw po kaming papasukin sa kanilang mga motor pools. So maganda po itong pagkakataon po na ito para po sa amin sa LTFRB. Siguro kasama din po namin ang LTO po para maipatupad po itong mga non-certified na TESDA. Pero halimbawa, pag may renewal ng prangkisa, wala ba kayong required audit bago nila makuha yung prangkisa nila or bago ma-renew? Wala bang procedure para sa safety ng mga bus? Wala po, Your Honor. Thanks, Senator. Yeah, if I may lang po. Go ahead, Kasi Yusek. nasa topic na rin Yusek po tayo Ortega. ng safety, which Yes, is sir. very Yes, sir. important. Yusek. So number one po yung na-mention ni Senator Tulfo, and we are very transparent, wala po sa task ng LTFRB yung pag-check ng motor pool hanggang sa terminal lang po. So I do believe mag-i-issue kami ng guidelines siguro po sa LTFRB para isama na rin po yung pag-check ng mga motor pool po. And if I may, meron lang po akong i-share sa inyong dalawang bagay na inutos po sa amin ni Secretary Bautista. This was a few months ago, tungkol nga, lalo na po, yung mga marami na po tayong aksidente. So, meron po kaming ginagawa ngayon na ma-implement na po yung Speed Limiter Act of 2016. Ito po ay RA 10916, wherein ang mga sasakyan po na malalaki gaya ng truck at saka mga buses po, yun po yung madalas na aksidente, ay sila po ay magkakaroon na ngayon ng obligasyon na maglagay ng isang gadget, which is a speed limiter gadget, para hindi po lumagpas at a certain speed. Sa pagkaalam ko po, ang ilalagay po natin ayon sa batas po to is maximum of 90 kilometers po, which we do believe looks a little mas safe po kesa yung mga nakikita nating aksidente na umaabot ng 100. So ito po, and I have to admit sa inyo po, matagal na po itong batas and it was never implemented. Secretary Bautista has told us to implement po as soon as possible. With this, siguro po magkakaroon tayo ng mas magandang assurance na hindi na po magkaka-aksidente yung mga trucks and buses above this accident. So itong speed limiter, this ibig speed. sabihin, hindi na, meron kayo ilalagay na device doon, gadget na up to 90 kilometers per hour lang pwedeng takboy nito. Opo, yun po yung nakalagay So sa why is batas this po. not being implemented? Ah, It has been a law for Yes, quite some time. 2016 po. I'll be very honest with you, nung nakaupo ako 9 months ago, no? After a few months, ito yung naging utos ng Secretary Bautista. Gumagawa lang muna kami ng further consultation lang po. Kasi consultation happened years ago. We just want to get the fresh and latest concerns from different stakeholders para when we implement it po, ika nga nakasabay na sa technology na tama po na ma-implement natin. I agree. If I may add lang po, may Yes, isa sir. pa po. Yusek. Matagal na rin po to yung motor vehicle inspection po. Kasi di ba po lahat ng sasakyan kailangan po natin dumaan sa mga emission test po, no?
Ngunit meron pong isang proseso, meron pong isang fasilidad na masasabi po nating mas angat in terms of safety, at ito po yung mga private motor vehicle inspection centers, no? So ang gagawin po namin dito ay, again, sa DOTR po to, ay magkakaroon kami ng department order, at ito po ay pinapalangkas pa sa level ng DOTR, wherein certain type of vehicles which eventually sa dulo po ng programa, lahat po ay talagang dadaan na sa complete motor vehicle inspection bago po mag-register. Hindi lang po yung emission, but yung total check-up para po, again, even though ito more of sa maliliit na sasakyan to, pati yun sa kanila, ma-assure po tayo. Teka muna sir, bakit sa maliit na sasakyan? Bakit hindi bus? Ang ibig, Bus, kasi itong bus ang nagkakatisgrasya eh. kasama po dito yung Usually, mga maliit na sasakyan, bibihira ako makarinig na aksidente na Yes. walang preno. Kasi these private individuals that own private vehicles, they maintain their vehicle because alam nila ang Yes. nakasakay dyan sila at pamilya nila. yeah. Whereas itong mga buses, itong mga bus driver at mga owners, hindi naman ako nakasakay dyan, sabihin ng mga may-ari ng bus. Ako naman, naka-Mercedes ako, naka-BMW, pakialam ko dyan sa mga bus unit ko. Yeah, just to correct myself, kasi yung speed limiter na-assure tayo sa malalaki. So, ibig ko sabihin, sa PMYC, pati maliliit lahat po, we will have to make sure and will be sure. So lahat across the board, lahat Across the small board and po yun, big. just to correct myself po. Okay, thank So, you. dalawang Thank you. programa po yun, and we do hope matulungan niyo po kami sa pag-explain further sa public for this to be implemented very soon. May po. gastos ba yan? Speed limiter, Hindi, ayaw mo yung speed limiter. Okay lang yun kung may gastos siya. yes. Yung sabi nyo, bago magpa-register, Yung motor vehicle inspection, parehong rate lang po yun. Kasi so panibagong gastos yan? pareho lang po. Kung ano yung ginagastos natin ngayon sa pagre-register, pareho lang po yon. Kasama na yon. Kasama na po yon. So hindi papataw yon. Wala po. Kasi pag ipapataw yun, marami magre-reklamo. Definitely po. Conscious po Sasabihin, tayo. ako will maintain yung masakyan ko, bakit dadaanan mo ako dyan sa ganung proseso at may bayad. So make sure na walang bayad yun. Conscious po tayo doon. And if ever meron, definitely public consultation po kailangan natin doon. No, ayoko na may bayad. Pwede siguro sa mga bus magbayad. Yeah. Kasi may income yun eh. Nag-generate sila ng revenue at yung publiko ang Yes. nagtatangkilik doon. Pero sa mga private, let them take care of their cars. Kasi sabihin nila, minimaintain namin yung kotse namin, sinusunod namin kung ano naka-specify doon sa manufacturer's book. Diba? Ba't yung pa kami ipapadaan dyan? Tapos gastos. No public consultation. Ayoko nang dadaan yung mga private. Dadaan po sila at magbabayad. Tama po kayo. Dadaan sila sa normal process pa po ng walang dagdag singil po.